make him feel this at maa-addict siya sa'yo habang buhay. Yon. So we're talking about forever, panghabang buhay. Hindi yung pang the meantime lang or temporary lamang. So ito nga mga utol, kasi ito din yung karamihan na hinahangad ng mga kababaihan. Na Kuya Kiko, paano ba mababaliw yung lalaki sa akin habang buhay? Paano ba siya mapapasa akin habang buhay? Paano ba na maghabol at saka maghabol siya sa akin na ako lang yung nag-iisa sa kanya habang buhay? Then, ito ha, kailangan din nating tatalakayin kung ano ba yung kagustuhan din ng isang lalaki. Okay, na para mapapasayo siya habang buhay. Kasi, ito in general, kaming mga lalaki, like I said na rin dati, is naa-attach po kami or naa-attract po kami sa physical appearance ng babae. Okay? Versus naman sa inyong mga kababaihan is kaibahan po na kung saan kayo naa-attach. Okay? Pagdating sa babae ay emotionally naa-attach kayo or naa-attract sa lalaki. So magkaiba. Ha? More on emotions kayo. Pero pagdating sa aming mga lalaki ay mas nafe-feel namin or mas nararamdaman namin yung isang tao once na mahahawakan namin or kapag pasok sa standards namin yung pangangatawan ng isang babae. That's why kung napapansin ninyo na kahit hindi nga ganun kakilala ng isang lalaki yung isang babae, even sa social media, napasayaw-sayaw lang dyan, palabas-labas ng cleavage, na konting palabas ng balat, di ba, is nahuhumaling or nagkakandara pa yung mga lalaki. Oh. Na kahit wala pang communication na naggaganap. Unlike sa inyo ng mga babae, na kahit pinapakitaan kayo ng pangangatawan ng lalaki, pero is nagbibigay pa rin kayo ng pag-aalinlangan hanggang sa magkaroon talaga ng communication, hanggang sa magkaroon ng emotional attachment. Yes, na diyan kayo pwedeng lumambot yung puso ninyo. Sa lalaki kasi that's why may mga pumapasok sa beer house or kumukuha ng babae for one night stand. Kasi ganitong gawain ay possible din na mahuhulog talaga yung loob ng lalaki. Diba kung napapansin ninyo na yung iba nga is may asawa na Kuya Kiko, yung husband ko is sumama pa doon sa pawalk or sumama pa doon sa babae sa beer house. Na I think na fall in love siya doon. Yes. Kasi doon nga kami na-attract. Doon kami na-attach. Sa pagtatalik, yes? Sa lampungan sa kama? Or kahit nga lang sa paghawak lang ng isang babae o kahit katabi lang namin yung isang babae, ay pwede talagang mahulog yung loob ng lalaki. Lalong-lalo na yung mga mahihinang lalaki. Yes, so that's why napaka-importanting bagay po sa amin yung pangangatawan ng isang babae. So that's why utol, I always advise na kayong mga kababaihan ay huwag na huwag talaga ninyong pababayaan yung physical appearance ninyo. Yung physical na anyo ninyo. Diba? Kahit ipagpakumpara pa natin kung ikaw is mataba or losyang na versus dito sa napaka-sexy and napakaganda, ito 100% magagarantiya ko sa inyo na mas pipiliin pa rin ng lalaki yung napakaganda at saka napaka-sexy. Kung hindi natin pag-uusapan yung pag-uugali. Kasi yung pag-uugali utol is pangalawa lang po yan sa aming mga lalaki. Na una talaga ay nahuhumaling kami sa physical na anyo ng babae. Uy, ang ganda niya. Kilalanin ko nga. Then, dito ko na malalaman sa pangalawa yung pag-uugali niya. Diba? Compare sa mga babae is physical appearance or physically sa anyo ng lalaki ay kung minsan isang nagpapakipot pa yung babae, paayaw-ayaw pa syempre. Diba? Kung hindi gagalaw yung lalaki is walang magaganap. So not unless kung yung lalaki ay kikilos magpapakilala na magkakaroon na ng emotional attachment, like I said kanina, na magkakaroon na ng ugnayan, magkakaroon na ng communication,
yes, ay dito na lalambot or mahuhulog yung loob ng babae. So again, balik tayo sa topic. Kung paano maa-addict sa'yo yung isang lalaki habang buhay. Okay, halimbawa na lang. No, kasi yung iba is nagagawa na nga yung lahat-lahat pero bakit naiiwan pa rin? Okay, pero again, ito. Halimbawa na lang. Ginagawa mo na nga yung lahat-lahat. Okay, pinagsisilbihan mo siya. Okay, inaaruga mo siya. Pero dapat lahat ng ito utol is may katamtaman. Kasi kapag lahat-lahat po ay sumusobra, kahit sa anong bagay, sa pera, sa pagkain is nakakasama. Okay, tandaan nyo yan. And pagdating kasi sa relationship ay ganun din. Lahat ng sobra ay nakakasama. So dapat may katamtaman. Na which is, mas iba pa rin yung may alam ka versus sa walang alam. Na hindi ka marunong mag-alaga, hindi ka marunong mag-aruga, hindi ka marunong mag-asikaso, hindi ka marunong umintindi sa pag-uugali or nature ng lalaki. Okay? Hindi mo, or palagi ka na lang nagsiselos, silosa ka, palagi mong sinasakal yung lalaki, which is low confidence ka sa sarili mo. So magkaiba po versus sa isang babae, yes na mataas yung value, okay? Walang halong pagsiselos, hindi kinokontrol yung lalaki. Hinahayaan lang, na which is magkakaroon ng freedom yung isang lalaki, na meron talaga siyang kalayaan. Na uy, okay to, malaya ako. Pero hindi niya pa nakukuha yung lahat-lahat kasi nagbibigay pa rin ng limitations yung babae. Ibig sabihin utol ay hindi niya pinapasobrahan yung pagbibigay lahat-lahat sa lalaki. So ganun po. So ngayon kung hindi mo ito binibigay na pero marunong ka or may alam ka, and balik na tayo ngayon sa physical appearance mo. Kung ganito ka na binibigay or marunong ka sa gawain sa lahat-lahat at saka pa sa pag-iintindi sa lalaki na hindi ka rin reklamador, at saka yun na nga, kapag maganda ka na at saka sexy ka pa, naku po, tiyak hindi ka makakalimutan ng lalaki. Alam mo kung bakit? Habang buhay kasi hindi lahat ng babae ay kagaya neto or kagaya sa'yo. Yes, tested and proven po yan mga utol, na hindi talaga lahat ng babae ay pare-pareho. Meron at meron talagang lumalamang. Meron at meron talagang mas mataas yung value na marunong magdala. Na even sa ngayon, until sa ngayon, pagdating sa akin is meron at meron talagang babae na pinagkakaadikan ko na hindi nawawala sa isipan ko habang buhay. Yes, hindi ko lang sasabihin sa inyo kung saan na siya ngayon. Either past month or present. Basta meron at meron po. That's why yung mga tinuturo ko sa inyo utol, sinishare ko sa inyo dahil hindi po lahat ng babae talaga ay marunong sa lahat ng mga pinagsasabi ko. So ngayon kung ganito ka utol, marunong ka mag-aruga, marunong ka mag-asikaso, napaka-sexy mo, yes, marunong ka mag-intindi, mag-unawa sa nature ng isang lalaki, tiyak utol, hindi ka makakalimutan ng lalaki na mas lalong angat na angat ka talaga sa iba. So ganun lang po mga utol, kailangan talaga ay pag-aralan nyo rin kung ano yung mga mas nakakarapat na dapat ninyong gagawin sa lalaki. And then pagdating sa bahay ay marunong ka rin, which is kung ano yung mga rule or duties and responsibilities ninyo bilang isang babae sa family or sa partner ninyo. Okay? So again, tandaan nyo, lastly, huwag kayong magbigay ng sobra-sobra. So yun lang po, maraming salamat, and then sana'y nakatulong yung video na ito. Sa mga gusto ko makausap one-on-one, yes, tumatanggap po tayo ng one-on-one coaching talaga. Okay, PM nyo ako sa aking FB page at mag-usap-usap tayo doon. So yun lang po and then don't forget to subscribe my YouTube channel. Doon po tayo palaging nagbibigay ng mga payo or mga latest na mga videos. Puntahan nyo po, i-visit nyo po na for sure marami kayong makaka-relate doon sa mga videos ko. Maraming salamat so ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang itong nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban ko para lamang